Sisters ng Castillenos Carmel, mga benefactors ng Angeles at Lucena Carmels, mga nabubuhay at mga yumao. Para sa mga intensyon at mga pangailangan ng ating mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, tagapagtangkilik, at mga taong humihingi sa atin ng tulong at mga panalangin. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa, sumusulat ako sa inyong mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan. Alang-alang kay Kristo, sumusulat ako sa inyong mga ama, sapagkat nakikilala rin niyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyong mga kabataan, sapagkat yung mga tanong ninyo kung paano malaman yung tunay na discernment, no? Tapos nga nagtatanong din kung ito ba talaga yung para sa akin. So, ang charism, ang word na yan ay Greek, no? Pero actually, ang ibig sabihin yan, gracia. So, may special grace, may special charism. So, ibig sabihin, may special, supernatural power na parang maaakit ka. No? So, bawat congregations, order, may mga iba't-ibang charism. Sa sister kanina, Dominican, tapos may mga missionaries, may mga contemplatives. So, ang charism, ibibigay yan ng Espiritu Santo sa atin. Ang Holy Spirit, tapos dadako sa'yo, pasok sa'yo. No? So, pero, paano mo malaman na yung charism yun magsaswak dun sa papasok mo? Nagawa na ba akong mabuti? Saan ako pupunta? Kapag namatay ako, yun yung start. As later, sa formation dito sa Carmel, ang tawag pala doon is moral conversion. Moral conversion. First degree ng conversion. Yung awareness ng good. You have to do something good. You have to be good. So yun yung start. Pero hindi ko pa naisip na mag-madre kasi very active ako, very maraming barkada, party-party. Ayan, very active sa school. So, yun yung start, moral conversion. Tapos, later on na, dahil yun sa simbahan, nagkaroon ng adoration chapel sa amin, sa Antipolo. At yun na yung time ng adolescence yun eh. So, mga 15 ako yung more conversion ko. Tapos 16. Pag dumadating na kasi yung age na yan, nakakaramdam na ng kalungkutan eh. Which is part ng adolescence. Yung nagiging aware ka na, bakit may nararamdaman ako na nag-iisa ako. Parang may barkada naman ako, marami akong kaibigan, masaya naman externally, pero bakit may lungkot sa kalooban? So, yun yung naghatak sa akin, nagdala sa akin na dun sa Adoration Chapel, na magdasal. At doon ko na experience yung friendship with Jesus. Na meron palang Diyos, merong Diyos na pwede mong kausapin. Pwede mong, parang kaibigan, na ikwento mo sa Kanya lahat, kalungkutan. Ayun. At dahil dun sa pagbabad ko sa Blessed Sacrament, na-attract na din ako sa misa. So, sisimba na din ako. Eh, may grasya yung highest form ng prayer ang misa eh. So, yung grasya ba? Binuhos ng Diyos yung grasya na nabuksan ako na pagtawag na pala yun. Na pag nag-homil yung pare, binabasa yung readings, parang nagsasalita sa akin. Alam kaya ni Father yung monastery chief, pangalan. I-break mo na siya. Kasi yung ex-girlfriend, yung former girlfriend, bumabalik. Oo, parang magbabalikan sila. Unahan mo na siya. Siyempre, masakit yun, Masakit. Pero, alam ko, yun yung sagot sa dasal ko eh. Gumawa ang Diyos ng paraan. Tapos timing talaga. Kasi kung dinasal ko, tapos that time, yun. So, hindi ko naman siya agad brinake.
Parang nag-reunion pa kami bago ko siya brinake. At after ko siyang nag-break kami, yun, lumaya yung puso ko. Na nakafocus talaga ako dun sa... Ay, break nyo na ba? Ayan, ano talaga ako, nakafocus talaga ako kung ano, is yun dun. So, akala ko, so yun sa discernment, akala ko, dun ako papasok sa Antipolo, dun sa mga madre. Ang ano nila, charism nila is, ano yun eh, triple yun, liturgical, priestly, at saka Eucharistic. Liturgical, kasi sila yung nananahi ng mga damit ng mga pare, sila yung nag-design ng mga altar, yung Divine Master Convent. Pero meron din silang adoration. Yung, ano sila, sa Eucharist, nag-adore sila. At the same time, priestly, nag-aalaga sila ng mga retired priests. So, yung apostolic nila. So, akala ko, doon ako papasok. 16 years old ako, may boyfriend pa ako noon, pero sabi ko, papasok na ako sa kanila, gusto ko na yan. Pero, nasabi ako sa mami ko, ma, after high school, papasok na ako. Naku, matumal yung nanay ko. Iniyakan ako ng matindi. Sabi niya, anak, mag-college ka muna. Sabi niya, mag-college ka muna. So yun, syempre, para, hindi ko kaya din eh. Mahina pa yung loob ko. So, pinagbigyan ko yung nanay ko. Nag-college ako. Yun pala, may ibang plano yung si Lord sa akin. Kasi kung after high school ako, doon ako papasok sa PDDM, sa Divine Master. Kasi nung college na ako, nagdadasal ako sa Adoration Chapel, nakita ko yung book ni Saint Teres. One time ni Saint Teres, isa lang yun. Santa Teresita. So, nabasa ko yung book niya. Tapos, nung binabasa ko yung book niya, sabi ko, may tubog. Sabi ko, ito yung buhay na gusto ko. Yung total gift of self. Hindi lang yung magsaserve ka sa hospital, o hindi lang na magtuturo ka, pero yung total gift of self kay Jesus. Yun. Kasi na-inlove na ako eh, nung time na yun. Kahit may boyfriend na, meron ng attraction eh. Yung sabi ni Father, yung attraction. So, parang na-inlove ka talaga na sa tao. So, ganun din feeling ko sa Diyos. Na-inlove na talaga ako sa Kanya na any spiritual book gusto kong basahin. Gusto ko lagi na sa Adoration Chapel ako. Tapos gusto kong gumawa ng acts of goodness. Gusto kong maging saint. Yung talagang lahat-lahat. So, yun. So, yun. Baba ka ng Cubao. Sasakay ka ng, Espanya. Ayan, yun. Alam niyo yung nangyari sa akin? Dinagdasal ako, no? Lord, saan naman ang Carmel? Isang araw ng pasok ko, namali ako ng sakay. Yung jeep, na supposed to be UST Espanya, Quiapo, ang nasakyan ko, Santa Mesa. Di ba nag-fork yun? Yung dito yung papuntang Quiapo, Espanya. Dito yung Santa Mesa. Dito ko napunta. Nandun yung Carmel. Yung Mount Carmel Shrine. Tapos nasa gilid nun, yung Gilmore Carmel, yung monasteryo. So yun, may nagtanong na kasi ako saan yung Carmel? Sabi doon. Pero hindi ako yung tao na pupuntahan ko ba yun. So naligaw talaga ako. Pero alam ko na Mount Carmel Shrine yun. So bumaba ako. Sabi, hindi na siguro yung mga madre. Sabi ko, nagtanong, mga pari pala. Sabi, hindi dito yung mga mongha dun sa kabila, sa Gilmore. So, lakad ako. Tapos kita ko yung monasteryo na malaki, tapos yung statue ni Saint Teres. Doon, tuwa talaga ako. Dipasok ako dun. Dasal-dasal ako. Tapos, lumabas, kita ko yung statue ni Saint Teres. Sabi ko, tuwa ako, dinala mo ako dito. Hindi ko ito na-expect. Tapos, lumabas ako, may madre. Naku, masungit. Masungit si sister. Sabi ko, pagtatanong ko, paano po ba mag-mom? Sabi niya, how old are you? 16 ako nun eh. 16, 17 siguro. Sabi niya, live the life of Saint Teres. Come back when you are 20. Naku, feeling ko, rejected. At tagal maghintay, di ba?
Hindi balik ako sa chapel, di ako nakiyak. Sabi ko kay St. Andres, dala mo ako dito, tapos i-reject mo ako. Di ako nakiyak. Tapos may nakakita sa akin na matanda. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Gusto ko mag-madre. O sige, bibigay namin yung pangalan mo dun sa mga mongha sa loob. Tapos, nung may lumapit, may bata, yung masungit. Sabi ni Sister Candy, hindi yung masungit, ang token lang yun. Baka itatok siya, no? So, yung batang madre, mag-externsis yun, nalapitan niya ako. Tapos, naging magkaibigan kami. O, di, the following week, nandun uli ako. Yung papasok ako UST, doon ako, dumadaan ako doon. So, yun. So, akala ko, doon ako, ilang years ako in college, UST. Tapos, nakilala ko yung formator nila, kinakausap ko siya, kinakausap niya ako. Sabi niya, meron ka bang spiritual director? Nagsinungaling pa ako. Sabi ko, wala po. Pero meron. Pero ang desire ko kasi, sino yung spiritual director na wala siya at that time na bakasyon. So, binigyan niya akong spiritual director na Carmelite. Carmelite. Taga-Infanta. Ayun. Father Joel Borreo. Siya ay kapatid ni Cherry Borreo. Ni Ma'am Cherry. Oo. Ha? Sumama kami kay Father nung namitin kami. Yung kay St. Promoters. So, yun. Si Father? Ay, Father, yung kapatid. Yung kapatid. Oo. So, napakilala siya kay Infanta din. Oo. Oo. Tapos namatay na siya. So, yun, si Father, naging nagkabalikan sila. Pero hindi naman sila nagtagal eh. Pero kung, siguro hindi ko siya brinake, hindi din naman sila nagkatuluyan ng ano. So, yung ganun ba na ano? So, yun, dito na. Tapos, the following year, sabi ko na, kasi susunod na step nun ay mag-observe ka na, kasi nun mabilis eh. Pag nag-express ka na sa mga sister na gusto mo, ang susunod na nun, papapasukin ka eh, para mag-stay. 3 months. The following year, nag-stay ako dito, 3 months. Para makita ko yung buhay, tapos makilala din nila ako. Part yun ng discernment. Para hindi ko bigla-biglang papasok. Yung bang makita mo talaga, makita mo yung life, yung daloy ng buhay, makita mo yung mga sisters, makilala mo. Tapos, yun, dito ba ako? Kasi malalaman mo yun dun, kaya ko ba itong buhay na to? May kapayapaan ba? Masaya ako? May kahulugan ba to sa akin? So, lahat yung ng Diyos. Mga tanong ko, dami ko mga tanong na, kasi din, ang dilema ko, ang ano ko, mag-missionary ba ako? O mongha, yun. Kasi nga personality ko, parang pang-missionary. Yung mahilig sa tao, mahilig mag-serve, very active ako sa simbahan, lector, commentator, sa vocation promoter ako. Lagi ako kasama ng pare, kung saan magpunta. So, ganun yung ano ko. So, parang ano ko, magmumongha ba ako o magmi-missionary? Pero nga, meron sa akin yung Carmel eh. Yung salitang Carmel. Parang yun eh. Parang maano sa puso ko. Tapos, yun nga, nung nag-stay na ako dito, nag-discern na ako, nagdasal ako kay Lord ng 21st birthday ko. Sabi ko, Lord, pa-birthday mo naman sa akin. Sana malaman ko kung para sa anak ko. Kung missionary ba o sa pagmumongha. Yung readings ng birthday ko, yun yung concrete na answer ng Diyos sa akin. Yung readings ng birthday ko is yung tungkol sa kay Maria na pinili niya ang yung better portion, si Maria. Ang nila is, kung sa katawan, yun lang, ginagamit ni St. Teresa yun na imagery na ang simbahan. So sa katawan ni Cristo, yung mga missionary, sila yung mga kamay, saka mga paa. So kasi ang service nila external, sila ay may Carmelite, may iba-iba rin order of congregation na contemplative. Tapos ang puso, hindi yan nakikita sa tao, di ba? So ang apostolic communist prayer,
siya ay umaabot sa buong mundo, sa kalangitan, sa kalaliman, sa purgatorio, na hindi naabot ng kamay at paa. Yung malaking difference. Yun, pero hindi natin nakikita, hindi namin nakikita. Kadating dito, may dalang itlog, may dalang prutas, sister. Salamat po. Bakit po? Kasi po, answered prayers, pinagdasalip. Ano na nga bang pinagdasal namin sa inyo? So, nalimutan na namin, nakapasa po yung anak ko. Oo nga. Ay, gano'n. So, na yung mga prayers na hindi namin nalalaman, ang effect, invisible siya. Kasi ang energy ng prayer is invisible. Hindi yan makikita. So, isang scientific ito, nagkaroon ng study sa ospital. Yung isang ward ay mga pasyente dyan na may mga magdadasal. May kinuha sila mga taong magdadasal para dyan. May grupo. May isang ward na mga pasyente, hindi nila ipapagdasal. So, ano to? Totoo daw na nangyari. Tapos after some time, itong mga pinagdasal ay nag-improve. Gumaling yung mga pasyente. Pero itong yung mga nasa ward na to na hindi intentionally pinagdasal, wala lang. Hindi gumaling agad yung mga pasyente. So ito yung nakikita yung effect, yung power ng prayer. So yun yung apostolate ng contemplatives. So specifically sa Carmel, yan yun. Tsaka hindi siya makikita. So puro in faith, pananampalataya. Na sharing din ni Reza na na-touch siya nun. Sabi ko, Lord, pakita mo kung talagang gusto mo akong magmadre. Ito po kakaiyak ko, parang binulong niya. Sabi niya, ini-invite kita. Mag-yes ka, mahal kita. Mag-no ka man, mahal pa rin kita. Yes. O, di, sabi ko, ay, kahit no, mahal mo ako. Di, yes na. Yun. Yun. So, matagal ang discernment dahil nag-struggle nga eh. Ayaw nga nang mag-madre. Pero, eventually, sabi ni Father nga, kung talagang may tawag si Lord, talaga gagawa siya ng paraan. So, kayo rin, yung mga gusto rin mag-asawa, ganun din. Pero, importante, magdadasal. Lord, turo mo naman sa akin sino yung mapapang-asawa ko. Parang si Louie tsaka si Zelly, ni Father, yung tulay. Ang nangyari doon sa tulay, sabi ni Louie, yung lalaki, yung tatay, ayan ang mapapang-asawa ko. Nag-minute niya si Zelly. Yan ang mapapang-asawa ko, pero hindi sila magkakilala. Tapos eventually, naipakilala sila, ay sila nga magkatuluyan. Yan yun. So si Louie, very open sa Holy Spirit, na nabulong sa kanya, yan yung mapapang-asawa. So yung mga nakakaisip din mag-asawa, di yun din, magdadasal talaga. Discernment din, Lord, siya ba yung pinili mo para sa akin? Ganon. Siya ba? So lahat discernment para nakaayon kay Lord. Kaya kahit mahirap ang buhay, kaya. Kasi si Lord, alam ni Lord lahat. Okay. Kung mag-end ng 1 year nun, di-discern ka ulit. Tutuloy ba ako sa second? Kasi ang third stage is novitiate. 2 years yun. Naka-habit ka na, white yung veil mo. Sister, 2 years yun. After 2 years, decide ka na naman. Tutuloy ba ako sa next stage? Kasi yung next stage, may vows ka na. Yung poverty, chastity, at obedience. Si Sister Ella, may vows na siya. So, 3 years yung vows na yun. And after 3 years, kung mag-ano ka, i-renew mo na yun. Every year, hanggang mahaba ang formation na 12 years. Kaya, hindi ka dapat matakot pag pumasok ka. Kasi, ano yun eh, stage by stage. Tutulungan ka kung dito man o sa iba. Sa amin, at least, tinutulungan talaga namin na bago ka makarating sa susunod na stage, more or less, malinaw-linaw sa'yo every stage kung tutuloy. Magkakaklase po kayo. Sabi ko, marabo na ako magising kasi 3 a.m. na po ako umuwi. Ay, ang alam ko po, 5:30. Ilang oras na matutulog ko. Ay, nakadami po kami ng ilunggahan ng...
Yun. Tapos, ano po Tapos bigla po ako nagising. Nauna po ako dun sa alarm. 5 sakto. Tapos, yung mga kasama ko po ay di pa nagigising. Ako na ako po sabi ko, ano baka ako na ang mag-isa pumunta doon. Tapos, syempre kilala ko po yung sarili ko pag nakainom po ako ay talaga yung allergic ko ako sa alak ay hindi ko talaga ako nagigising. Tapos bigla pong inintay ko po siya mga siguro 1 hour. Tapos nagising na po siya. Sama ka din nag-inom. Hindi po. Tapos, ayun po. Hindi ko po alam kung paano nangyari niyo. All alone, I walk with him till morning.